At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Okay, first question will be coming from Ana Felicia Bacho, GMA News Online. Microphone. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may we just get your reaction? Cavite Representative Kiko Barzaga is eyeing to file impeachment complaint against the President. Nakarating na po ba ito sa Presidente, ma'am? Makarating o hindi makarating, ito naman po ay trabaho po yan at saklaw po yan ng House of Representatives. But ma'am, before po itong plano niyang pag-file ng impeachment complaint, he's also calling for the President to resign because yung corruption daw po ay dito sa Malacanang nanggagaling. Ano pong masasabi ng palas? Mahirap po kasi magsalita ng walang ebidensya. Madaling magbintang, madaling magsabi kung ano-ano. Kung walang ebidensya, hindi dapat paniwalaan. Thank you, ma'am. Follow-up question from Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, how does the palace or how does the president view these moves by Congressman Barzaga? He said he will file an impeachment. He called for people power to oust the president. He called for the president's resignation. While the congressman's ways may be unconventional, he is certainly getting a lot of attention. Is Malacanang paying attention? Sa panahon ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin, maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating bansa. But again, is the president paying attention to Congressman Barzaga? Just a smile. Next question is from Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, do we already have an updated number kung ilan na po yung complaints or letters na na-submit sa Sumbong sa Pangulo website since it was open to the public? As of 9 o'clock today, 19,729 ang naitala po na complaint. At bukas po siguro mas magkakaroon po kami ng detalyadong report kung ano na po ang nangyayari at ano na po ang nasusolusyonan o ano na po yung nagkakaroon ng mga aksyon. Okay. Next question. Ay, follow-up question, sorry. Mananatili, until when po mananatiling open yung Sumbong sa Pangulo? Until the end of the President's term, or will there be a sort of a cap to close the website and focus first on what has been reported? Tingnan po natin. Kasi kapag ka po naman wala ng report at natapos na at wala nang pumapasok, maaari na po siguro itong isara. Next question is from Ann Soberano, Bombo Rancho. Yusek, good afternoon. Yusek, reaction lang ng Malacanang o ni Pangulong Marcos sa first ever joint activity between Philippine and Japanese militaries sa ilalim po ng Reciprocal Access Agreement. Ongoing po ngayon ang Doshin Bayanihan 525. Ito ay isang combined exercise between the two countries. Ayon sa National Security Council, ang nasabing inaugural activity ay isang strategic milestone in the operationalization. Reaction po, ma'am. Yan din po ang nais talaga po ng Pangulo. Magkaroon ng reaffirmation ng ating commitment sa stability, peace and cooperation dito po sa Indo-Pacific. At hindi lang po ito ang nagpapalakas ng depensa, kung hindi nagbibigay pa rin po ng karagdagang kaalaman at para po mas maagarang pagresponde, lalong-lalo na po pagka mayroon pong kalamidad na nangyayari sa atin. Mama, makatutulong din ba ito sa issue na kinakaharap ngayon ng Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea, ang pagiging agresibo po ng China? Hindi ko po masasagot yan at i-defer ko na lang po yan sa DFA. Next question is from Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, sa Kamara po, mayroong resolusyon na nagpapaimbestiga sa tinawag na haunted hospitals ng DOH. At sa Senado naman, ibinunyag ni Senator Gatchalian yung higit 10 billion pesos na naluging pondo daw sa gobyerno dahil sa overpricing ng farm-to-market roads ng DA. Isasama na po ba ito sa iniimbestigahan o iimbestigahan ng ICI? Kapag ka mo may mga dokumento, maaari naman po ito ibigay agad sa ICI para kung sino po yung mga concern ng mga tao dito at involved, ay maaari po agad maipatawag para magkaroon ng mas mabilis ang pag-iimbestiga. So, pwede po itong isabay doon sa ongoing investigations? Yes, opo. Lahat po naman ng infrastructure na questionable ay maaari pong isailalim po sa pag-iimbestiga ng ICI.
Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, sabi po ni Secretary Vince Dizon, meron ng 8,000 infra projects po yung naimbestigahan ng ahensya. May we know kung ang report po na ito ng DPWH ay naibahagi na kay Pangulong Ferdinand Marcos